Gandang umaga. Magandang umaga ho, attorney. Oo, talagang kumbaga buong bansa ho nagulat ho dun sa sunod-sunod na nangyaring krimen ngayon. Lalo Po na ho yun. dun Oo, hindi lang nagulat, nagluluksa. attorney, lalo na ho dun sa nangyaring madugong school shooting dyan ho sa Tacloban. Yes Na, po, kung di ako opo. nagkakamali, kinasangkutan ho nitong 14 years old at 15 years old. Tama Attorney, po yun. ano ho yung official na pahayag o reaction ho ng ating ninyo ho dito sa insidenteng ito? Oo. Siyempre, kinukondena namin yung nangyari. Walang may gusto nito at nakikiramay kami doon sa mga nawala ng mahal sa buhay, yung mga anak nila at simpatiya din sa mga nasaktan at nadamay dito sa nangyari. Actually, galing po ako doon sa Tacloban, pumunta din po kami doon at talagang makikita mo po yung collective trauma, hindi lang ng komunidad, kundi nung buong Tacloban doon sa nangyaring krimen. Nakakalungkot po talaga. Kinukondena po namin at hindi po dapat nagkakaroon ng ganung karahasan, lalong-lalo na sa school. Attorney, base ho dun sa investigasyon, malaki ho yung naging impluensya nitong online games dun sa mga suspect. Sa tingin niyo ho ba nagbago na ho yung profile at ugali ng mga children in conflict ho? Kumbaga, tinatawag hong children in conflict with the law dahil sa sinasabing internet kumpara ho nitong ginawang batas. Opo, yun po yung nakakaalarma doon, no? Kasi marami na ngayong access ang mga bata sa mga violent chat groups, mga violent materials. Parte na rin dyan siguro yung mga gamings. Pero ang pinakamalaki po talaga dyan, yung pinakamalaking factor dyan na isa pagdating sa internet o yung nakakakausap sila ng mga taong parang tinutulak silang maging violent. So, ano po yung ibig sabihin nito? Well, ang bata ay bata pa rin kahit saan yan, whether 10 years ago or 15 years ago or 100 years ago. So, kailangan pa rin talaga ng guidance sa ating magulang. So, sana dapat po ang isa nating tingtingnan din ay yung paano natin i-regulate yung access nila sa internet. Attorney, kung di ako nagkakamali, sa ilalim ho nitong kasalukuyang batas na Republic Act 9344, saan eksakto ho dinadala yung mga batang suspect sa pamamaril dyan ho sa Tacloban at anong klase yung intervention yung ginagawa ho sa kanila sa ngayon? Oo, okay, sige. So, i-divide natin kasi hindi natin pag-uusapan yung mismong Tacloban kasi ongoing pa yung kaso. So, in general ko lang sasabihin. Ang bata, pag above 15 years old siya, ibig sabihin 15 years old and one day, at merong discernment, maaari na siyang kasuhan. So, kung halimbawa, nakasuhan yung bata, saan siya pupunta ngayon? Pag seryoso yung krimen, usually, ang gagawin ng korte, ilalagay sila sa bahay pag-asa. So, habang tumatakbo yung kaso nila, nandoon sila sa bahay pag-asa. Kung sakaling sila ay nakita na ay guilty pala siya, papupuntahin siya ngayon sa tinatawag nating Regional Rehabilitation Center for Youth o your RRCY dahil meron yung karampatang parusa kung halimbawa yan ay murder, so mataas ang parusa niyan, sasabihin ng korte muna isususpend natin yung parusa mo, hindi ka muna pupunta sa kulungan. Tingnan natin kung ma-rehabilitate ka. Pag ang bata na rehabilitate, madidismiss yung kaso. Pero pag hindi na rehabilitate yung bata, at base yon sa magiging desisyon ng korte, kasi marami namang report na ibibigay sa kanyang social worker, sasabihin niya, pagdating mo ng 18, o minsan lampas sa 18 kasi nag-i-extend yung rehabilitation, pag ikaw ay adult na, ilalagay ka na sa ordinaryong kulungan. At attorney, marami yun namang, sorry po, yung sa below 15 years old, yung 15 nung day ng birthday niya at pababa, hindi po talaga sila pwedeng kasuhan. Pero ang gagawin sa kanila, pag seryoso yung krimen, usually ang gagawin ng korte in general, sasabihin niya, ilalagay kita sa bahay pag-asa. Pag nandun sa bata sa bahay pag-asa, ang tinatanggal yung kanyang kalayaan at tinatanggal din yung parental authority nung mga magulang, kukunin siya ng estado. So ang gagawin doon is mag-undergo siya nung tinatawag nating intensive intervention program para siya ay ma-rehabilitate. So ang sabi ng batas, at least 1 year, pero walang maximum na nilagay yung batas kung gaano siya katagal mako-confine doon. At habang nandoon siya, wala po siyang kalayaan. At
Attorney, marami hong netizen at pamilya ho ng mga biktima, yung hong nagagalit dahil parang ginagawa na lang hong dahilan o palusot ho yung kumbaga, ng mga bata na minor de edad, sila para makaligtas ho dun sa kulungan. Paano ho ito sasagutin ng ninyo ho para mapatunayan na hindi sila basta pinakakawalan lang? Tama po yun. Oo. Hinihingi po namin yung tulong ng media na rin at yung mga netizens din na wag silang magkalat ng misinformation at disinformation tungkol sa batas. Kasi hindi po totoo yun na pagbata ka, walang mangyayari sa'yo. Kasi pwede kang kasuhan yung mga above 15 at pwede ka rin eventually makulong pagdating mo ng 18 kung hindi ka ma-rehabilitate. Yung mga batang 14 naman, kahit hindi ka pwedeng kasuhan, kukunin pa rin yung kalayaan mo. So hindi yun, at pag nandun ka sa bahay pag-asa, hindi po yun bakasyonan, sir ha, ano yun, structured po ang environment na yun at talagang very stringent po yung mga measures, hindi naman stringent, pero sabihin natin structured po talaga ang disiplina doon. So wala silang access sa internet, hindi sila pwedeng gumamit ng telepono. In fact, kahit nga yung TV privileges nila, may time yan. Tapos nag-undergo po sila ng counseling at marami pang programa doon para ma-ensure na ma-rehabilitate sila. So hindi po biro ang ilagay sa bahay pag-asa.